what's up? Hello po sa inyong lahat. Wow. Thank you so much for joining us here. It's your first time. The leader of SB19 is here. And of course, Josue, singer-songwriter and producer. Hi, guys. Kamusta naman? It's nice to be here. I think this is our first time here. Yep. Yeah, it's our first time. Kamusta po sa lahat ng nanonood? Sobrang excited yung mga tao sa inyo, guys. As in, wow, bias daw nila nandito. Tapos marami, kinikilig ka ba, Hana? Kasi nandyan sila. O kinikilig at saka nilalamig. So thank you so much for joining us here in Magic 89.9. It's an honor to have you both. Actually, off air, we were already vibing to the song. Parang gusto ko nang mag-shot. Gusto ko ng juice. Pero tubig lang yung nandito sa atin. Bakit ganun yan? Warm up muna. No, but take me to the day that you guys wrote this song. We wrote this song back in 2019. So, that was pandemic. So, wala po kaming magawa nun. And my brother was, he played the music, yung music na Akala. Hindi pa siya Akala dati. Parang, sige, go, kwento. Ano yung first draft? Yung first draft po nun, parang tungkol lang siya sa alak talaga. Pero hindi naman po parang yung wala kang makukuhang mapapala pag binakinggan mo na puro inuman lang. Kumbaga ano po yun eh. Parang napapadalas kasi inom namin po nun dati nung nag-work pa ako. Pero Siya po ako. Inalaglag ka, oh. Pero ang ginagawa po namin parang nag-uusap-usap palagi ng mga plano sa buhay pero hindi ginagalawan. Parang ganun po yung dating niya. So, yun. Doon po siya nagsimula. Pero nasulat. when I was listening to the song, usually pag songs about alak or drinking and partying, it's so hype. Pero may lessons yung sa inyo. Bravo. How was it like writing those lyrics? Actually po, kasi po, tapos niya na daw po kasi yung kanta na yun. Pero nagustuhan ko yung pagkakaareglo ng kanta, yung music itself. Parang, it spoke to me. Tapos sabi ko, baka pwede kong sulatan or i-tweak yung lyrics ng kanta. Pumayag naman po siya. Tapos doon po nabuo yung Akala. Kasi I'm not much of a drinker. So, if maiinom man celebration lang, ganyan, parang one bottle lang, tapos na. Siya po talaga. Hindi na po ngayon. Dati lang yun. Kaya po dun sa lyrics may juice. Kasi madalas, ako po yung taga-ubos ng juice sa mga barkada, ganyan. Pero same lang naman po. Kasi yun naman kapag nag-meet yung barkada, nagkukwentuhan kayo about your plans in life, ganyan, mga pangarap, mga na hindi inaaktuhan, parang ganon. Tapos, yung word na alak, parang tinry po namin i-jumble. Doon po nabuo yung word na Akala. Tapos, yung walwal, mawawala yung problema. Kaya para pong, Oh my gosh. ganun po yung dire-diretso po yung pagsulat namin ng kanta. Tapos, even my mom, nag-bitch pa po dun sa lyrics ng kanta. Kasi nadidinig niya po kami. Kasi po sa bahay namin, parang sobrang lang po yung bahay namin sa Cavite, maliit lang po siya. So, lahat po ng ginagawa, pag may ginagawa ka, nadidinig ng buong family mo. Ganun po yung nangyari. Tapos sabi ng mami ko, sobrang negative daw nung kanta. Baka may ma-inspire na yung mga kabataan, di ba? May lyrics doon na parang tingnan mo, patuloy ang pag-ikot ng mundo, kaya itagay mo, bukas babango rin naman tayo, pero di lang sa ngayon. Parang hindi niya gusto yung term na, pero di lang sa ngayon. Sabi niya, baka pwedeng palitan ng darating ang panahon para mas positive yung outlook no ano. So, sabi ko, it makes sense. Sa first verse, yun yung nilagay namin, pero para may development, yung nilagay namin yung suggestion ni Mama. So, nagustuhan ko naman siya and tama naman na dapat if yung positive yung gusto mong marinig or tumating sa mga audience mo. Kailangan may positive outlook po dun sa song. So, I see that. I see that throughout the journey of the song as well. Parang contemplative siya. Yeah, You're po. thinking about what's in front of you. And also, I like how you brought up na pag nagiinuman kayo, dami yung sinasabi. Diba? And sometimes it doesn't make sense. yeah. Diba parang kwentong lasing lang talaga. So I wanted to ask, since we're on the topic here, what's your drink of choice? Or anong akala or alak nyo of choice? Ikaw? Ngayon po yung Grabe. hard, wala pa nga beer lang po kaya yung hard na rum ganun. Rum, Ako naman po, medyo naging sophisticated yung panglasa ko na nasama ako sa mga team. Ngayon po, ang iniinom po namin wine. Pero po before, juice lang. Tapos eventually, parang minsan po merong mga beer lang din po. Yung mga
light lang po na beer. I think Kasi depends hindi ko on... kaya eh. Flavored. Madami na tayong trabaho ngayon, tsaka interview, dire-diretso, hindi na pwedeng sa bahay na lang. Tsaka po, mahilig kami magmotor. Kaya konti-konti lang palagi. Oo. Pagka meron po, dapat wag. Siyempre, Hindi all day, wag. wag talaga. All or nothing. Joke lang. So, saan yung biyahe niyo when you motor places? Paiba-iba po. Minsan Baguio, Batangas, Tagaytay, ganyan po. Pero dahil nga po busy, hindi naman po makapagmotor palagi. Madalas Cavite lang pag uuwi ng bahay. Pag uwi ng bahay. Uwi Balik-balik ng mas- bahay. Mas masaya yung commute nyo kaysa sa amin. For sure. Merong nakaka-recognize sa inyo, like when you're Ay, on the meron po. bike. Opo. Sinisigawan kayo. Kasi Bad kids! alam niyo naman po na, di ba, syempre, traffic, ganyan, Yeah. syempre, stay ka. Minsan may nakakuha pa ng pictures, mga Grab driver, ganyan, na makikilala ka. Tapos yung mga nagde-deliver ng food. Tapos minsan yung mga nakasay sa jeep, picturean ka kasi nakikilala ka. Ang cute. may logo eh. May logo yung motor mo. Talaga. May branding naman pala eh. Hindi po, hindi. Hindi yun, yung Ay, isa. di ba? yung isa. Isa wala. Yan, nakilala po. Pero okay lang naman, parang parte naman yun. Tsaka masaya mag-drive eh. Yeah. At saka mas mabilis kayo dadating sa destination. Mas masaya pa. I like how in the entire song we're talking about how kind of it's a little bit dreamier than your usual production. Kasi dati, di ba, gento, determinado. Okay ba? Yeah. Pero iba talaga siya eh. Siguro Pero yung, iba siya. How did it come about? yung rap style po kasi, I think siya, tsaka ako parang medyo aggressive po yung parehas kami mag-rap. Tapos ito po yung kanta to, talagang parang kumakanta ka lang pero nag-rap ka din. So, ibang-iba rin po siya sa lahat ng mga na-release namin. Nakakatuwa lang kasi parang we get to explore and share yung thoughts namin pagdating sa alak. Parang magkaiba po kasi kami ng ways. Ako dati ayoko talagang umiinom eh. Pero nakita ko yung parang warmth na pag magkakasama kayo ng mga friends mo. Tapos serious things yung pinag-uusapan mo. Hindi basta-basta parang nandun siya kasi parang nangangamusta kayo sa isa't isa, parang ganon. Tapos napag-uusapan niyo yung mga dreams niyo and how life is treating you right now. So parang nakakamusta niyo isa't isa. So dati, yung thinking ko sa alak parang, ba yan, alak-alak. Pero ngayon parang, okay, if someone is trying to reach out and asking for, let's drink. Yeah. Ako, go ako dyan, tara, punta tayo, usap tayo. Yun naman po yung thinking ko pagdating sa alak. Akala. Pero parang feeling ko ganyan din po siya eh. Ganun lang din po. Tuwing may occasion lang. Ayun po, puro work na lang. Work. Kasi pag old school Pinoy, pag umiinom kayo, parang bulakbol, di ba? Yun yung parang Totoo yun. mindset. So I like the shift of we're doing it socially and it's like a bonding experience. Tapos mas masaya pag kumakanta rin. Tama. So may alak ba involved nung kinakanta to? Wala na. Wala. Pandemic po yun, walang Pandemic mabilan. Pandemic pa po, bawal. Nakaban pala! As in, ano po yun, gitna ng pandemic. Opo, Wow! kasi nung time po na yan, talagang wala kang magagawa eh. So, yung music, yan po. Doon ko rin po nagawa yung song na Ikako ng SB19. So, parang magkasunod po sila. So, Naging productive kami ng ano. yun yung pinaka-productive niya, Parang right? yun po yung nag-push. Wala ka ng choice eh. Can I just ask, are there any more songs during the pandemic that was written that can be potentially released in the future? I think, ikaw, may nagawa ka pa na. Pwede. Mostly po puro instrumental lang po yung ano. Kasi dun niya po yun nakita rin sa mga instrumental ko po na nagawa. Parang, meron ka bang ano dyan, mga instrumental dyan? Pag na-check niya po, yun. Pag nagugustuhan niya, sinusulatan niya rin po. Actually, nung yung first single ko rin po na La Luna, doon ko rin po nasimulan. Kasi po yung time na pandemic, parang doon kami nag-aral or doon namin din-develop yung skills namin in terms sa pagpaproduce po. So, nakapag-produce po ako. Hindi ko pa na-release yung iba, pero naalala ko na ngayon. Meron pala akong mga nagawa. Nice. Actually, ako nag-aaral na ako nung college pa lang ako as in. Oh, college yun. Nag-aaral ka talaga. I mean, Buti mag-produce. naman. Sa mag-produce po, parang ang gamit ko po nun yung laptop ni mama eh. Kinagaling sa work. Si mama pa tayong key. Siya talaga yung key ng success. Ano? How was it like producing and writing songs as brothers? Nag-aaway ba kayo? Or
madali masyado kasi memorize nyo ng isa't isa. Hindi po Hindi eh. ko Parang, nagawa Never. parang pag verse mo, bahala ka dyan sa verse mo. Verse mo yan eh. Kanya-kanya. Opo, parang ganun po So, siya. pero pagdating po sa areglo, gano'n naman parang Yeah. bigay ng Input. thoughts, ng input, ganyan. Pero ultimately, syempre, you have to agree on, sa pinaka magiging kalalabasan. And yung mga suggestions naman namin, parang nagugustuhan naman ng bawat isa. So, okay po. Tsaka kami parang, wala, ikaw, mas maalam ka dyan, hindi ikaw dyan. Oh, ako mas maalam dito. Ganun po. You let each other shine. Opo. Tsaka parang, Siya po kasi parang mas naging well-versed siya sa pagpo-produce. Kasi ako po, parang ever since na pumasok ako dun sa industry, parang naubos na yung time ko dun na yung focus ko. Siya po parang may time siya to learn producing and all. Ako parang medyo humahabol pa lang. Pero ayun po, ngayon, siya talaga yung mas maalam po. Mixing and mastering, ganyan po. and very creative in that sense. I'm excited for more music this year. Meron pa ba? I think there will be. I think nasabi ko, nabanggit ko na rin po na sabi ko, gusto ko mag-release, pero hindi dapat gusto lang eh. Magre-release ako. Yon! Magre-release ako ng album this year. Exciting. And ayun na, parang yun nga po nasabi ng mga fans na tagal na rin eh, parang 5 taon na eh. 5 taon na ako na sa SB90, nasa industry. And then, syempre gusto ko naman din pumarinig nila yung mga kanta na mga thoughts ko or yung mga pinagdaanan ko sa buhay. Yun po. Thank you so much for sharing your art, both of you. Thank you. Okay po. Would you also plan on collaborating with any other artists this year? Or sino yung dream collaboration niyo? Go. Dream? Actually, pwede international Dito po sa Philippines, siguro po Flo G. Ano pa mga hip-hop. Or Maganda yun. KJ. Sorry, mali. JK. JK pala. KJ, Killjoy. Killjoy. Mga ganun po na artist. Kasi Maganda hindi lang naman po ako sa hip-hop mahilig. Kahit ano po yan. Basta maganda po yung art na, or yung ginawa ng artist. Ako po parang hindi pumapasok sa isip ko na mga collab. Kasi pag gumagawa po ng kanta parang iba rin po eh. Pero definitely, yan po yung binanggit ng kapatid ko, yan po yung mga artist na talagang ina-admire namin. Sabay po kasi kami nakikinig din ng music. Kung pinapakinggan niya, napapakinggan ko rin. And Wala nang choice. wala naman choice. Siya yung may aux cord. Pero po sa bahay kasi naka-speaker. kung anong pinapatugtog, yun na rin. And gano'n naman po, parang pag hindi naman sarado sa ibang genre. Parang if ano pa nga po, lagi kang may makukuha from other genres. In terms of producing and broadening your knowledge pagdating sa pagproduce po. Pero definitely. Pero isa talaga, hindi para sa akin eh. Kasi mahilig din po ako kumanta. Pero mahilig din ako mag-rap. Actually, hindi ko na alam kung ano gusto kong gawin sa buhay. Huwag na lang kaya. Mahilig din ako umarte. Uy, maganda yun. Mahilig ako Maganda magsulat. yun. So parang gusto ko gawin lahat. Pero pag alam niyo po, pag yung nakikinig ka ng music, meron talagang people na sobrang ina-admire mo na parang, and one of those artists talaga, international naman po to, si Sir Bruno Mars. Talagang, Ganda nun. well, dati ko pa siya pinapakinggan, pero parang pag nakita mo siya, parang hindi ibang level na to eh. Yung artistry niya, tapos pinapanood ko yung mga ano niya, yung mga interviews niya. Galing. Though, hindi naman siya rapper, pero ano siya? You know, I love how you brought that up. He's my favorite artist of all time. Ah, really? Oh. Performance-wise, singing, Yes, lahat yes, na. that's right. Nakita niyo yung video when he was in Tokyo? Yeah, Na yeah, parang- Ang ganda po Ang nun. ganda nun. Parang yung 360 cam na Yes. parang fish eye view. Ganda Cute po nun. nun. Oh my God. Ang galing niya, total performer siya eh. Tsaka he knows how to bring soul into the song. Lalo na pag sinama niya yung banda na Silk Sonic. Pagkasama yung ganda ng music. That's another pair that I'm looking forward to this year. Sana may songs pa sila, no? Opo. Wow, thank you so much for joining us here. I heard there's so many listeners on our Facebook page. So hello to our listeners. Hi guys. Hello po. Kinig lang kayo dyan. And also on Twitch. Is there any last words that you'd like to say to all your fans? Last words. Hindi naman sa, last mo na to. Joke lang. Siguro po, to all the listeners, thank you for supporting Rad Kids, Pablo and Josue. Hopefully po,
yung sa mga hindi pa nakakilala sa amin or hindi pa nakakapakinig ng mga songs namin, bigyan niyo po ng chance. Hindi, please listen to it and yeah, sana po may mapulot kayo or magustuhan niyo po yung musika na nilalabas namin. Go! Ayun lang po. Gusto ko lang rin po magpasalamat sa mga sumusuporta sa kanya. Tsaka sa akin po, syempre. Yun lang. Siyempre, Ayun. go. Siguro po this year din magre-release din po ako. So, medyo may aabangan naman po. Yan po, mga hotdog, tsaka 18, tapos sa nanay ko, tsaka sa tatay ko. Kumusta po kayo? I love you. We Thank love you po. Yeah. 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 We love you in Magic 89.9. Please keep coming back and keep coming out with amazing music. We'd love to add it to the playlist. Nago-wild na yung mga tao, hindi na makahinga ba ma-heart attack. So, please, they are touring all over. So, you have a very busy day. Thank you so much for joining us here in Magic 89.9. We are big fans. And to close off the interview, of course, we gotta go play this track. Ano? Thank you guys. Viento, SB19. That was Rad Kids, right here on Magic 89.9. I want some, I get some, no later. I woke up a big damn potato. Got cock shit me for major, but I stay me, not mediocre. Look up and tell me what you see on Gucci, but the real question is really me. A movies, definitely not my reality. Cause you see, model me, ew. Got theory